Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Vanessa Lynn de Chavez. Ngayon, tatalakayin ko ang isang napakahalagang baksa na nakakaapekto sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Ang konsepto ng kahirapan. Aking tatalakayin ang iba't ibang aspeto ng kahirapan, ang kahulugan nito, mga kategorya at mga teorya. Ano nga ba ang kahirapan? Ang kahirapan ay isa sa mga sakit na lipunan na hindi pa rin natutugunan hanggang sa kasalukuyan. Ito ay inilalarawan ng kakulangan sa material na bagay na kinakailangan para sa maayos na pamumuhay. Halimbawa, isang pamilya na walang permanenteng tahanan at kulang sa kita para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming ganito ang kalagayan sa malalaking syudad tulad ng Metro Manila. Maraming pamilya ang nakatira sa ilalim ng tulay, sa mga squatters o yung mga nakikitayo ng pansamantalang tirahan sa lugar na hindi naman nila pagmamay-ari. Ito ang kadalasan nating may isip kung pinag-uusapan ng kahirapan, pero ayon sa kahulugan ng kahirapan tungkol sa kakulangan sa material na bagay, maaari rin nating masabing naghihirap ang isang individual o grupo ng tao kung sila ay baon sa utang, isang kahit isang tuka, yung mga individual na hindi makatulog na maayos dahil hindi sigurado kung bukas o makalawa ay may makakain pa o may matitirahan pa. Merong dalawang kategorya ng kahirapan. Una, ganap na kahirapan. Ito ay tumutukoy sa mga sitwasyon kung saan ang isang individual ay kulang sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng malinis na tubig, tamang kasuotan, komportableng tirahan, at pangunahing pangangalaga sa kalusugan. Halimbawa nito, isang bata na hindi makapasok sa paaralan dahil sa kakulangan ng gamit sa pag-aaral o kaya ay walang maibaong pamasahe o pangkain sa buong maghapon. Isa ring halimbawa ay yung magsasaka na walang regular na supply na malinis na tubig sa kanilang komunidad. Kaya naman araw-araw siya naglalakad ng malayo para magdala ng tubig mula sa ilog o bukal. Ang kakulangan sa malinis na tubig ay nagdudulot ng paghihirap sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, relatibong kahirapan. Ang relatibong kahirapan ay nagpapakita ng sitwasyon kung saan ang kita ng isang tao ay hindi sapat kumpara sa iba sa kanilang paligid. Ito ay may kaugnay sa mga balakid at mga suliraning pang-ekonomiya na nagiging hadlang sa pag-angat ng buhay ng mga individual. Halimbawa ng mga balakid ay lantarang pagnanakaw o korupsyon sa gobyerno at mga hindi makatwirang kondisyon ng pagpapautang ng gobyerno. Ang relatibong kahirapan ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng material na bagay, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng limitadong oportunidad na makamit ang maginhawang buhay. Isang halimbawa nito ay ang ating mga kapatid na nagtatrabaho sa construction. Yung mga merong regular na trabaho ngunit ang kanilang kita ay hindi sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ano ang balakid dito? Ang balakid ay yung mataas na presyo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, edukasyon, mga project ng mga bata, bayarin sa kuryente, sa tubig. Kaya naman araw-araw siya ay nag-aalala kung paano mapapakain ng kaniyang mga anak at kung saan kukunin ang pambayad sa mga pangangailangan nila. Hindi niya magawang mag-ipon o mag-invest dahil sa patuloy na pagkakaltas ng kita para sa mga pangunahing gastusin. Isa pang halimbawa, isang single parent na nagtatrabaho bilang sales clerk o tagapagbenta sa isang maliit na tindahan. Ang balakid dito ay ang kakulangan sa oras at pagod mula sa trabaho na nagiging hadlang sa pag-aalaga sa kanyang anak. Kaya naman siya ay nagmamadali pauwi matapos ang mahabang araw sa pagtatrabaho, subalit hindi niya magawang maglaan ng sapat na oras para sa bonding at edukasyon ng kanyang anak. Hindi niya na ito natututukan o natuturuan pa ng ibang bagay maliban sa mga leksyon na natututunan sa eskwelahan.
Ngayon naman ay talakayin natin ang dalawang teorya ng kahirapan. Ang unang teorya ay ang individualistikong pananaw. Ipinapasa ang sisi sa kakayahan ng individual na makaahon sa kahirapan tulad ng katamaran, kakulangan sa edukasyon, kamangmangan at mababang pagtingin sa sarili. Ito ay isang teorya na nagpapaliwanag kung paano natin iniugnay ang kahirapan sa mga kakayahan at pag-uugali ng bawat isa. Ipinapasa nito ang sisi sa individual mismo at hindi sa mga pangyayari o sistema sa paligid. Halimbawa, kakulangan sa edukasyon. Isang kabataan na hindi natapos ang pag-aaral dahil sa kakulangan sa pondo para sa tuition fees. Dahil sa kawalan ng edukasyon, nahihirapan siyang makahanap ng trabaho na may sapat na kita. Ang kakulangan sa edukasyon ay nagiging balakid sa kanyang pag-angat mula sa kahirapan. Isa ring halimbawa ay yung katamaran. Isang matanda o sabihin na natin ay bata na may kakayahan pa ring magtrabaho, ngunit hindi ito ginagamit dahil sa kanyang katamaran. Sa kabila ng oportunidad na magtrabaho, siya'y nananatili sa kanyang bahay nang walang ginagawa o kaya naman puro laro na lang o kaya puro tambay. Ang kawalan ng determinasyon at pagmamalasakit sa sariling kinabukasan ay nagiging hadlang sa kanyang pag-unlad. Sa mga halimbawang ito, makikita natin kung paano ang individualistikong pananaw ay maaaring magdulot ng limitasyon sa pag-angat mula sa kahirapan. Bagamat may mga tao na may kakayahan, ang kanilang mga pag-uugali at desisyon ay mahalaga sa pagtahak ng landas tungo sa mas maginhawang buhay. Dumako naman tayo sa pangalawang teorya, istrukturang pananaw. Kinikilala ang kahirapan bilang resulta ng mga sistemang pang-ekonomiya na lalo pang pinapalala ng kakulangan sa kita. Ito ay isang teorya na nagpapaliwanag kung paano natin tinitignan ang kahirapan sa konteksto ng mga pang-ekonomiyang sistema. Ipinapakita nito na ang kahirapan ay hindi lamang bunga ng individual na pagkukulang, kundi maging ng mga mas malalim na issue sa lipunan. Halimbawa, isang magsasaka na nagtatanim ng palay sa kanyang lupang sakahan. Ano ang balakid dito? Ang mababang presyo ng palay sa merkado. Ito ay dulot ng mga patakaran sa agrikultura at kalakaran na hindi laging nakakabuti sa mga magsasaka. Sa kabila ng pagod at pag-alala sa kanyang taniman, hindi niya magawang makabenta ng palay sa mataas na halaga. Ang kanyang kita ay hindi sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Isa pang halimbawa ay isang manggagawa na nagtatrabaho sa isang pabrika. Ang issue dito ay ang kontraktualisasyon at mababang sahod. Ang sistema ng paggawa ay nagiging hadlang sa pag-angat ng manggagawa. Siya ay nagtatrabaho ng mahigit sa 8 oras kada araw, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang kita para sa pangunahing pangangailangan. Ang kawalan ng seguridad sa trabaho at kakulangan sa benepisyo ay nagpapalala sa kanyang kahirapan. Sa pag-uulat tungkol sa konsepto ng kahirapan, nais kong bigyan diin ang mga sumusunod. Ang kahirapan ay hindi lamang isang simpleng suliranin. Ito ay isang masalimuot na issue na may malalim na sanhi at epekto sa ating lipunan. Sa pag-unawa natin sa mga iba't ibang teorya at kategorya ng kahirapan, mas nagiging handa tayo na harapin ang mga hamon na ito. Hindi lamang ang individual ang may pananagutan sa pag-angat mula sa kahirapan. Ang ating pamahalaan, mga institusyon, at ang buong lipunan ay may bahagi sa pagtukoy at pagtugon sa mga pangunahing issue na nagpapalala ng kahirapan. Hindi natin ito magagawa na mag-isa. Sa pagtutulungan natin, maaari natin baguhin ang kwento ng kahirapan. Bigyan natin ng halaga ang edukasyon bilang susi sa pag-angat mula sa kahirapan. Huwag tayong maging bulag sa mga pangailangan ng ating kapwa. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo nagiging bahagi ng pag-asa at pagbabago.